Nagsimula ang ating story sa pagpasok natin sa isang lugar na mukhang isang interior ng bahay. Ipinakita dito ang isang orasan at nakatutok ito sa alas 7. May isang note daw na iniwan ng isang nanay, at ang nakalagay dito ay, "Welcome to the world of ghost stories." May isang lalaki na nakalandusay sa lapag na nakausot ng brown na jacket at gray na boots. Di nagtagal ay nagkaroon na ang lalaki ng malay. Habang nagkakamot ng ulo ang lalaki, pinaliwanag dito na ang chosen one na pumasok sa world of ghost stories for the first time ay pwedeng ma-qualify na magkaroon ng weird talent. Tumayo na yung lalaki at nagmasid sa kanyang paligid. Habang nagmamasid ay may nagsabi na nag-draw na ito ng random talent. Napatanong yung lalaki na eto na ba yung world of ghost stories, habang napapahawak sa kanyang batok. Bigla namang may nag-congratulate sa kanya at lumalabas na ang pangalan ng lalaki ay Andy. At nakuha daw nito ang isang SSS rank weird talent na, Natural Reverse. Gulat na gulat dito si Andy at napasabi ng, ano? SSS rank talent? Pinaliwanag ng nag-congratulate sa kanya ang kanyang talent analysis. Sinasabi dito na kapag tumimbang daw siya ng 100 pounds, magkakaroon daw siya ng 90 pounds of reverse mentality. Ang mga tao daw na nearborn bilang mga rebellious ay kayang i-ignore ang rules ng tama at mali, at direktang mag-rebel sa world of ghost stories, at sa proseso ng rebellion, hindi sila maaaring makontaminate o ma-devour ng kahit anong strange beings. Tuwang-tuwa dito si Andy at sinabi na yung talent na nakuha niya ay ginawa specifically para sa kanya. Sa kaisip-isipan niya ay pero dapat ay mag-ingat siya, at hindi niya yun pwedeng gawin. Pero kung sa pagiging rebellious daw, ay kayang-kaya niya yung gawin, at piece of cake lang daw yun. Dagdag pa, walang kahit sino naman daw sa buong Dragon Country ang nakapag-draw ng isang SSS rank talent, at sabi-sabi daw na yung probability nun ay 1 in a billion. Ilang araw na daw ang nakaraan, yung selector na galing sa East Island Country ay nakakuha lang ng A-rank talent, at pinagmayabang pa iyon sa harapan ng Dragon Country, pero sa kasalukuyan daw ay nag-iiba na ang mga bagay-bagay. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang ilang lalaki na nasa isang office, na pinapanood si Andy sa isang malaking TV. Nagkomento ang isang lalaki dito na 18 years old pa lang daw yung si Andy at napagdesisyonan na nun agad na makipaglaban para sa kanilang bansa, kaso sobrang bata pa daw nun. Kung mab-aigo man daw yun sa challenge, ay magsasuffer ang Dragon Country sa invasion ng Ghost Stories World. Pinaliwanag dito na ang ibig sabihin ng so-called invasion ay matapos mab-aigo ng Chosen One, yung citizens ng country na pinanggalingan nito ay mapupunta sa Ghost Story World para ma-clear yun. Ang klase daw ng invasion na ito ay magsasanhi ng malaking bilang ng kamatayan, at yung mga bansa na may kakaunting tao ay may destroy directly. Sa sumunod na eksena ay ipinakita ang ilang mga tao na tinatamaan ng tila kulay purple na laser beams, at kita ang sakit na nararamdaman nila dahil doon. Pinaliwanag ng isa pang lalaki na hindi nila alam kung anong talent yung nakuha ni Andy, at meron daw silang 3 chance para maipadala yung message. Kaya napatanong din siya na dapat ba silang magtanong muna. Sumigaw yung isa pang lalaki na hindi yun maaari, at yung opportunity na mabigyan ng 3 reminders ay mahalaga. Ska Global Live Broadcast naman na daw yun, at kung sabihin ni Andy sa kanila yung talent nito, ay may expose ni Andy yung talent niya sa iba pang bansa. Hindi daw nila pwedeng i-expose yun at natalo na daw sila ng 5 magkakasunod na beses, kaya hindi na daw sila kayang ma-handle ang invasion. Bigla silang may natanggap na message galing sa East Island Country, kung saan ang nilalaman ng mail ay ang pag-trash talk sa kanila na kesyo yung Chosen One daw nila ay nakakuha ng A-rank talent, habang yung Chosen One nilang Dragon Country ay hindi man lang nagsabi ng kahit ano, kaya sigurado daw na tae-tae ang nakuha nung talent. Dahil doon ay nap-icon ang isang lalaki at napamura. Nakakuha lang daw yung mga iyon ng A-rank talent tas naglakas loob ng magyabang. Inaakala daw ba ng mga iyon na wala lang ang Dragon Country? Ang kapal naman daw ng mukha ng East Island Country para maliitin yung bansa nila. Kung hindi lang daw sa katotohanan na naapektuhan sila ng todo ng ghost stories ay magpapadala siya ng 20,000 na katao para wasakin yung East Island na yan. Sabi ng isang lalaki na totoong masama yung sitwasyon ngayon para sa bansa nila, kaya kahit na masira daw o hindi yung Dragon Country, ay nakasalalay kay Andy ang lahat. Matapos iyon, bumalik tayo kay Andy at nakakita siya ng isang itim na bagay. Nagtaka siya kung ano ito dahil hindi ito pamilyar. Di nagtagal ay napagdesisyonan niya itong damputin at tingnan kung ano ba ito.
Pagkaangat niya nito ay nakita niya ang nakasulat dito, at sinasabi dito na umalis daw ang kanyang mommy sa bahay, at babalik ito makalipas ang ilang linggo. Maging mabuting anak daw ito at makinig, at basahin niya daw maigi yung mga bagay na nakasulat dito. Ito ang mga nakasulat. Rule 1, kahit pa umaga o gabi, ay wag na wag daw hilahin ni Andy yung mga kurtina. Rule 2, meron daw frozen steak best yung refrigerator nila na kakainin niya ng hilaw. Wag daw niya yung lulutuin. Rule 3, maaari niya daw gamitin ang banyo, pero wag na wag daw niya bubuksan yung ilaw. Rule 4, yung flock daw ang magsasabi sa kanya ng accurate time, pero wag daw niya yun gagamitin bilang alarm clock. Rule 5, wag niya daw iiwan ang bahay kung may marining man siyang kumakatok sa pinto. Wag daw niya bubuksan yung pinto kahit ano pa ang mangyari hanggat sa umalis daw ang taong yon. Rule 6, alagaan niya daw yung pusa na nasa bahay, at wag daw niya yung bibigyan ng pangalan. Rule 7, bigyan niya daw yung pusa ng noodles pero wag niya yung papakainin ng cat food. Rule 8, kapag natutulog daw siya sa gabi, itabi niya daw sa kanya yung pusa at wag niyang iiwan yung mag-isa sa living room. Rule 9, baka daw ay bumisita minsan yung kapitbahay nila, at dun niya daw bigay yung cat food. Rule 10, wag niya daw bubuksan yung TV kahit anong mangyari, at kung may boboard daw siya ay pwede niyang kalaruin yung pusa. Inulit ni Andy yung Rule 1, at di nagtagal ay naglakad siya. Bigla niyang hinawi yung kurtina, at binuksan ito ng todo. Noindang yung mga taong nanonood sa kanya at napatanong kung hindi daw ba ay sinasabi ng Rule 1 na wag buksan yung kurtina. May na-realize daw kayang error si Andy sa Rule 1? Ang genius daw ni Andy dahil in less than 3 minutes at na-predict niya agad na may error yung Rule 1. Talaga daw bang first time ni Andy sa ghost stories, tila ang proficient niya na daw kasi. Iba't ibang reaksyon ang nakuha ni Andy matapos niyang baliin ang Rule 1. Sa sumunod na eksena, hindi nagtagal, ang United States, Asian country, Grizzly Bear country, at iba pang bansa ay binigyan ang kani-kanilang chosen 1 nanogram reminder, na ang first rule ay isang error. Narinig ng isang handsome boy ang reminder ng kanyang bansa tungkol sa Rule 1. Paglingon nito ay noindang siya dahil nalaman daw ng isang trash country ng ganong kabilis ang error na yon. Dali-daling tumakbo yung lalaki habang sumisigaw na hindi siya pwedeng matalo kay Andy. Agad na hinawakan ng lalaki yung kurtina, at hinawi yun upang mabuksan. Habang nagmamayabang sa kanyang ginawa ay di nagtagal, bigla siyang may napansin sa kanyang likuran. Pagkalingon niya ay kumain siya ng isang kulay purple na laser beam kaya napasigaw siya. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang lalaki na napanot na habang nakatago sa isang kulay yellow na sphere. Lumalabas na ang talent na nakuha ng lalaking ito ay protection shield, kaya swinerte ito. Pero hindi ganon ang sitwasyon ng chosen 1 nanogram ibang bansa. Isang slight contamination lang daw yon, at kung mas malala pa yung natamo nila doon ay siguradong namatay na sila. Napakomento yung iba na siraulo itong Dragon Country na ito, ay talagang ginamit nila ang ganong type ng method para maloko yung ibang bansa. Kinakailangan na daw nilang mag-ingat simula ngayon. Matapos mag-ingat ng iba pang bansa, makalipas ang isang oras ay wala pang nangyaring muli. Habang nakaupo si Andy ay biglang kumalam ang kanyang tiyan kaya napagdesisyonan niyang kumuha ng pagkain. Dumiretso siya sa refrigerator, ay inisip kung ano kaya ang meron doon. Pagbukas niya ng ref ay nakita niya ang tinutukoy na steak best sa rules at isang mukhang noodles. 5 lang daw yung steak best doon which is sapat lang para sa 5 araw, pero kailangan niya daw na magstay doon ng 1 linggo. Ayaw niya naman daw na magutom, kaya napagdesisyonan niyang kainin muna yung noodles. Sinasabi ng Rule 7 ay ibigay nila yung noodles sa pusa, kaya paano kung kakainin na ni Andy yung noodles, ano yung ipapakain niya sa pusa? Nagulat na naman yung mga manonood sa kanya at napaisip na suswertehin kaya siya ulit dito. Sa sumunod na eksena ay niluto na ni Andy yung noodles at nilagyan niya pa ito ng iba't ibang sahog. Habang nag-enjoy siyang magluto ay ipinakita ang isang anino na nanonood sa kanya. Biglang tumalon yung aninong yon galing sa likod niya, kaya napalingon siya dito. Lumalabas na yung paws ang tinutukoy sa rules yon, at tinabihan siya nito. Na-cute-an naman si Andy sa paws ang ito, at natuwa sa kulay orange nitong balahibo. Napagdesisyonan niyang bigyan ito ng pangalan, at ang pangalan na daw nito simula ngayon ay Ugly Bastard. Napakomento na naman ang mga manonood sa Dragon Country na nilabag na naman ni Andy yung rules.
Habang sinusubukang hawakan ni Andy yung pusa ay tila nag-iba yung aura ng pusang ito at nagsimulang gumawa ng nakakatakot na mukha, na nagpatakot din sa mga manonood. Sa kaisip-isipan ni Andy ay wala siyang pake kung ano pang maging ang pusa. Naalala niya na yung isang note from mom na yung death rate ay 79% at ang kindness at pagiging merciful ay hindi gagana doon. Pinaliwanag ni Andy dito na kung ipagpapatuloy niya lang ang pagiging rebellious ay mapoprotektahan siya ng kanyang talent na nakuha sa draw. Kahit gaano pa daw nakakatakot iyon ay kailangan niya yung harapin head-on. Matapos lutuin yung noodles ay dinala niya na yun sa sala, at nagsimula siyang kumain habang yung pusa ay pinapanood siya. Meron ding cat food sa lamesa at isang paper bag. Napaisip si Andy na nakakatuwa na magkaroon ng ganong talent, ang angas daw. Napakomento na naman yung mga manonood ng Dragon Country na wala na, kinain na ni Andy yung noodles. Matapos sumapsap ng noodles ay malakas na dumighay si Andy. Binuksan ni Andy yung paper bag na naglalaman ng cat food. Windang na windang yung mga manonood sa kanya dahil binigyan niya ng cat food yung pusa, na kung saan ay labag na naman sa rules. Napatawa na lang yung bansang Japan dahil iniisip nila na malapit na matalo si Andy sa dami niyang nilabag. Iniwan ni Andy yung pusa habang nakahanda yung cat food upang hugasan yung pinagkainan niya. Napakomento ang ilang bansa sa ginagawa ni Andy na keso hindi yun maganda, nakakatakot na daw yung pusa, at napakatanga niya daw. Nairita yung home country ni Andy at sinabi na inakala nila na isa siyang genius pero mukhang sinwerte lang DWA siya sa first rule. Magprepara na lang daw sila sa descent dahil at wala na daw silang ine-expect pa kay Andy. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa office kung saan nagtipon-tipon ang ilang mga lalaki habang pinapanood si Andy. Ano daw ba yung ginagawa ni Andy at obvious naman daw na importanteng parte yung pusa. Napapakamot ulo na lang sila at napapasabi na nung una ay inakala nila na si Andy yung savior ng Dragon Country, kaso sa ginagawa daw nito ngayon ay talagang napakabata pa nito para manalo. Wala na daw silang pake at gagamit na isla ng reminder chance upang i-notify si Andy at sabihin na mahalaga yung pusang yun. Habang nag-uusap-usap ay bigla silang may makuhang notification na yung mga bansang South China, Laos, Myanmar at iba pang bansa ay na-devour na ng strange creatures, at magde-descend na ang ghost stories sa mga iyon. Tak-ang-taka yung isang lalaki na bakit yung 6 na bansang iyon ay makakatanggap ng descend. Di nagtagal ay sinabi niya rin na alam niya na yung nangyayari, at yung ibang bansa daw ay ginaya si Andy at nilabag yung first rule. Yung mga malalaking bansa daw ay ginamit yung mga talent nila para maiwasan yung DevR, pero yung mga maliliit na bansang iyon ay polluted yung mga contestant. So ineliminate ni Andy yung ilang competitors, tanong ng isang lalaki. Dahil daw doon ay bibilas yung progress ng story at isa yung advantage para sa kanila. Dito napagtanto ng isang lalaki na yung first rule ay mali talaga, kaya naisip niya na kaya hindi naparusahan si Andy ay dahil yung talent nito ay kayang pigilan ang pollution. Sinuggest ng isang lalaki na bakit hindi sila mag-send ng notif kay Andy upang malaman yon. Napaisip yung lalaki na sana ay nakakuha ng magandang talent si Andy na kayang makatulong sa Dragon Country na pumasa. Di nagtagal, napagdesisyon na ng lalaki na wag munang mag-send ng notification kay Andy. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang candidate ng Amerika na si John na pinag-iisipan kung mali yung rule 2 na nagsasabi na bawal lutuin yung steak. Ipinakita din dito yung isa pang lalaki na may protection shield kanina habang iniisip na nawala na siya ng isang protection shield at kung magkamali siya ulit ay baka matalo na siya. Yung candidate din ng Korea na si Pubu Cheng ay ipinakitang nakalandusay na dahil sa gutom. Napakomento yung mga manonood ng Dragon Country na matapos matalo yung ilang bansa ay bakit napakamaingat na ng iba na kainin yung steak. Ano daw kaya yung gagawin ni Andy doon? Sana daw ay maging maingat din ito dahil natatakot na sila. Sa sumunod na eksena, may inilagay na lutong steak sa isang plato. Hiniwa-hiwa din ito at di nagtagal ay sinubo. Lumalabas na si Andy ang may kagagawan noon, at windang na windang yung mga manonood dahil nilabag na naman ito ang isa sa mga rules. Tawang-tawa naman yung mga tiga-Amerika sa ginawa ni Andy. Di nagtagal, naubos na ni Andy yung steak, at napakomento yung mga tiga-Dragon Country na mukhang error din yung rule 2 dahil wala namang nangyari. Yung Japan naman ay nairita dahil napakaswerte daw ni Andy at hindi na naman ito na DevR. Yung Amerika naman ay hiniling na sana ay i-notify yung contestants nila na pwedeng kainin yung steak matapos kainin para hindi na magutom ang mga yon. Tumayo na si Andy matapos magpahinga at umunat-unat na ito.
tinitigan si Andy ng nakakatakot na pusa kaya sinabi ng mga tiga Dragon Country na sabihan nila agad yung mga higher-ups nila na ay notify si Andy na wag lumapit sa pasang yon. Makalipas ang ilang sandali, ang ilang mga bansa ay na-notify na ang kani-kanilang candidates. Gayunpaman, ilang small county contestants ay natatakot pa din na error pa din yun kagaya ng Rule 1, kaya napagdesisyonan nilang hindi gayahin si Andy, at kinain nila ng hilaw yung steak. Di nagtagal, ilang bansa na naman ang na-dever ng strange creatures kaya napa-OMG yung mga tiga Dragon Country, at error din daw pala yung second rule. Matapos iyon ay na-notify na ulit yung mga bansa na 5 country contestants ang na-dever ng strange creatures. Gulat na gulat si John from America at inisip na nakadiskubre na naman si Andy ng error. Meron daw siyang S-rank talent pero hindi siya nangunguna. Nagsisimula pa lang daw ang competition nila ni Andy kaya sana daw ay tumagal pa ito ng ilan pang araw. Sa sumunod na eksena, tinititigan ng pusa si Andy nang may panlilisik sa mga mata. Binabalot ito ng purple na aura yung pusa habang si Andy ay nakakuha ng message na delikado daw yung pusa na yun kaya wag niya daw yung lalapitan. Dagdag pa, 6 na bansa na daw ang natalo habang ginagaya ang mga pinaggagawa niya. Napaisip si Andy na hindi niya aakalain na sa loob ng kalahating araw ay 6 na contestants ay madi-disqualify. Inisip niya yung sinabi ng notification tungkol sa paggaya ng mga iyon sa kanya kaya na-disqualify ang mga iyon. Ay bigla siyang napangisi at napasabi na since mahilig manggaya yung mga iyon at siget gayahin lang nila ang ginagawa niya. Nagpatuloy ang istorya sa pagbuhat ni Andy sa pusa, na nagpagulat naman sa kawawang alaga. Windang na windang yung mga manonood dahil kakasabi lang ng mga higher-ups ng Dragon Country na wag lapitan yung pusa. Talagang siraulo nga daw itong is Andy at may short-term memory pa, kaya sigurado daw na mapapatalo niya yung bansa niya. Matapos buhatin yung pusa ay binuksan ni Andy yung pintuan. Di nagtagal, binato niya yung pusa papalabas sa bahay nang walang pagdadalawang isip. Kawawa naman yung pusa sa ginawa ni Andy dito. Nahilo pa ito nang dahil sa pagkabagok sa lapag. Tumuwang-tuwa naman si Andy sa ginawa niya at sinabi na mas okay na yung nararamdaman niya dahil hindi niya na kailangang makita pa si ugly bastard. Gulat na naman yung mga tao sa ginawa niya at napatanong kung bakit hindi pinatay ng pusa si Andy dahil sa ginawa nito. Hindi pa din daw ba ubos yung swerte nito? Matapos iyon ay kinuha ni Andy yung remote ng TV at sinimulan niyong pindutin. Bakit ka naman daw makikipaglaro sa pusa kung bored ka? Pwede ka naman daw manood ng Oni-chan videos sa TV. Napa-OMG na naman yung mga manonood dahil may nilabag ulit is Andy na rule. Ang rule number 10, huwag mong bubuksan ang TV kahit ano ang mangyari at kung bored ka ay pwede kang makipaglaro sa pusa. Nakalikom na naman ang iba't ibang reaksyon si Andy sa kinikilos niya, at sinasabi ng mga manonood na kesyo ine-enjoy lang ni Andy yung challenge na parang nasa vacation lang. Sa Japan Conference Room, naiirita na yung isa sa mga higher-ups dahil yung pambato nilang si Rekowa ay napakatanga. Bakit daw yung participant nila ay nagkakamali sa mga rule habang si Andy ay napakaswerte? Ano din daw yung nangyayari kay John? Willing daw bang magpaapak lang yung Amerika sa China? Sinuggest ng isang kalbong lalaki na bigyan si Rekowa ng notice dahil walang ginawa yung Amerika regarding sa rules tungkol sa television. Tinawag naman ng isa pang lalaki yung kalbo na idiot, at hindi daw necessity ang TV kaya hindi nila kailangan magsayang ng notik para doon. Habang nangyayari iyon ay isang participant ng isang maliit na bansa ay napagdesisyon ng buksan yung TV at ito ay ang candidate ng Dongbala Country, na si Miko. Pagkabukas ni Miko ng TV ay biglang may lumabas na perp na ilaw dito na nagpagulat sa kanya. Napasigaw si Miko sa takot habang may ginagawang kakaiba sa kanya yung purple light. Di nagtagal, in-announce na yung participant ng Dongbala ay na-dever na ng strange creatures. Windang na windang yung mga nasa conference rooms na bakit hindi nangyayari yung mga bagay na yun kay Andy kahit nauuna itong lumalabag sa rules. Kung magpapatuloy pa daw ito ay malamang hindi yun may explain ng basta-bastang swerte. Naisip ng isa na baka nakuha ni Andy ang immune rank talent na kagaya ng contestant ng Japan na si Rekowa. Sumang-ayon naman dito yung isa pang lalaki at sinabi na baka nga ayon yung dahilan ng pagiging ligtas ni Andy dahil isa yung talent na may third times barrier para mapigilan ang isang kandidato na ma-dever ng strange creatures. Nauunawaan na daw yon ng lalaki at mukhang naubos na ni Andy ang 3 chances na yon, kaya ano na daw kaya ang gagawin nito?
Sa sumunod na eksena, isang buong maghapon na ang nakalipas, iritang-irita na ang Japan at Korea, at ayaw ng mga ito na gayahin ang ginawa ni Andy. Habang nanonood ang mga bansa ay nakita nila si Andy na papunta sa CR habang nakahawak ito sa kanyang tiyan. Na-realize nila na baka pupunta yun doon para maglabas ng sama ng loob. Pagpasok ni Andy sa CR ay nakita niya doon yung pusa. Napakomento yung mga tao na nakakatakot yung dilim ng CR, kaya sumigaw sila na buksan ni Andy yung ilaw doon. Kumontra naman yung isa na hindi yun pwede dahil nasa rule 3 yun. Huwag bubuksan ang ilaw sa CR. Ano yung gagawin niya doon? Sino ba naman yung may gustong dumumi ng madilim? Tanong ng isang manonood. Di nagtagal, binuksan pa din ni Andy yung ilaw ng CR na nagpagulat sa mga manonood. Habang tumitingin sa paligid ay may napansin si Andy na nakasulat sa pader. Inisip niya na si Ugly Bastard yung may kagagawan noon. Dahil doon, napagdesisyonan ni Andy na hulihin yung pusa upang pagtripan ito, kung saan takot naman na tumakbo yung pusa. Pinagalitan ni Andy si Ugly Bastard at sinabi na wag daw itong magsulat ng ganon kung di ito magaling sa pagsusulat. Kung malaman niya daw na nagsanhi ito ng gulo ay gagawin niya itong siopaw. Gigil na gigil naman dito si Ugly Bastard. Naiiritang sinabi ni Andy na bakit mukhang hindi ito masaya. Di nagtagal, binato niya ulit si Ugly Bastard papalayo sa kanya at sinabi na maging mabait ito at wala siyang pake kung ano pa ito. At marami pa siyang methods para asikasuhin si Ugly Bastard. Pinalinis ni Andy sa pusa yung nakasulat sa pader ng CR ngayong gabi at kung hindi daw ay paparusahan niya ito bukas. Napakomento yung mga manonood na inakala nilang matatakot na si Andy matapos nitong makita yung salitang, die, na nakasulat sa pader. At sino daw ba ang mag-aakala na sasampalin niya pa yung pusa dahil doon? Dahil doon ay nahilo na naman si Ugly Bastard. Meron namang isang manonood na inaya yung iba na tignan yung candidate ng Japan na si Rakowa at mukhang hindi na daw nito kayang mapigilan ang kanyang sama ng loob. Kaya pumasok na yun sa CR. Mukhang taeng-tae na daw talaga ito at agad na lang pumasok nang hindi binubuksan yung CR. May nagkomento naman na isa na siguradong pinipigilan lang yun ni Rakowa at hindi nito kayang pumasok sa CR dahil natatakot siya. Di nagtagal, hindi na napigilan ni Rakowa at nilabas na nito ang tinatago niyang yaman. Habang naglalabas ay biglang lumabas ang purple na aura na nagpatakot sa kanya. Gayunpaman, dahil sa A-rank talent ni Rakowa ay naiwasan niya ulit na ma-devour ng strange creatures, na nagpagulat sa mga manonood. Nung inaakala ni Rakowa na ligtas na siya, biglang umataking muli yung purple na ilaw. Mukhang isang beses lang daw gumagana yung immunity once at kita daw na nawawala na yon. Di nagtagal, tuluyan ang nabasag ang protection ni Rakowa kaya napilitan itong tumakbo nang hindi pa nasusuot ang kanyang salawal. Nagawa niyang mapatay yung ilaw sa CR bago pa siya ma-devour ng strange creature. Tuwang-tuwa naman yung mga higher-ups sa Japan Conference Room kay Rakowa dahil nagawa nitong makatakas. Meron daw itong A-rank talent kaya paano daw magiging mas better si Andy dito? Sa kaisip-isipan ni Rakowa ay naiinis siya dahil isa na lang ang natitira niyang chance. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo kay Andy kung saan kinukuha niya ang orasan. Oras na para matulog at napagdesisyonan ni Andy na dalhin yung orasan sa kwarto at gawing alarm. Isa na namang rule ang nilalabag ni Andy kaya nagkakagulo na naman yung mga manonood. Bago pumasok ni Andy sa kwarto ay nakita niya si Ugly Bastard na nakatingin lang sa kanya. Naalala ng isang manonood na na-mention sa rule na dapat katabi ni Andy si Ugly Bastard na matulog. Gayunpaman, pinagsarahan lang ni Andy si Ugly Bastard ng pinto, na nagpawindan sa pusa. Sa sumunod na eksena, sinunod ng ibang kandidato na tabihan yung pusa pag matutulog sila. Napapakomento yung mga tao na mukhang tama naman yung rules dahil hindi naman nagbabago yung pusa, pero bakit daw nilak ni Andy si Ugly Bastard sa labas ng kwarto? May mangyayari daw kayang kakaiba? Habang natutulog ng mahimbing si Andy sa kwarto, napagdesisyonan ng mga manonood na tignan kung ano ang nangyari kay Ugly Bastard. Pagkatingin nila sa sala ay binabalot na si Ugly Bastard ng nakakatakot na pulang aura. Biglang may lumabas na galame galing sa katawan ni Ugly Bastard na nagpagulat sa mga manonood. Di nagtagal ay naging isang nakakatakot na halimaw si Ugly Bastard na may mahabang buhok, matatalas na kuko, at dagwang katawan. Takot na takot yung mga manonood sa kanilang nasusubayabayan. Agad na lumapit yung halimaw sa kwarto kung nasaan si Andy. Nakita natin ang halimaw na sinusubukang kalmutin yung pintuan ng kwarto.
Nagpatuloy ang istorya sa pagtigil ng halimaw sa harapan ng kwarto ni Andy ng 3 oras na. Naisip ng mga manunood na wala naman gagawin itong halimaw kaya matutulog na lang daw sila. Gayunpaman, biglang napansin ng isang manunood na gumalaw ito na nagpetakas sa iba pang manunood dahil hindi daw nila yon napansin. Biglang sumigaw yung halimaw na nagpagulat sa mga manunood at napakomento ang mga ito na nakakatakot yung halimaw at muntik na silang atakihin sa puso. Yung iba naman ay natuwa dahil nagising sila sa pangyayari at meron pa nga isang manunood na pinakita yung halimaw sa nanay niya, kaya pareho na silang nagtatago sa kumot ngayon. Makalipas ulit ang kalating oras ay nagtataka na yung mga manunood dahil hindi nila nakita yung sumunod na nangyari pagkatapos sumigaw ng halimaw. Buhay pa daw kaya si Andy? Dito naman nila nakitang natutulog na lang si Ugly Bastard sa sofa at tumutulo pa nga ang laway nito. Wala naman daw ni-receive na notification ang mga manunood kung na-eliminate ba si Andy, kaya siguradong buhay pa daw yon. Sa China conference room, ay pinapanood ng mga higher-ups ang kanilang kandidato. Ang magagawa lang daw muna doon ay magdasal, mag-obserba na lang daw muna sila sa San Gayon. May issue daw yung pause ang meron sila Yung ibang participants daw ng ibang bansa ay magsasuffer sooner or later kapag patuloy ang mga iyon na tabihan yung pusa. Habang nag-uusap-usap yung mga tiga-China, sa Japan conference room naman ay napapakomento yung mga higher-ups doon na kakaiba yung pause ang meron si Andy, at baka dahil daw yun sa nilalabag ni Andy ang maraming rules. Gaano pa daw kaya tatagal ang China at si Andy sa pinaggagawa nila? Kapag nakaranas daw ulit ng descent ang China ay siguradong babagsak yun galing sa top countries. Sa America Conference Room naman ay napapakomento ang mga higher-ups na 3 magkakasunod na beses nilabag ni Andy ang rules. Hindi lang daw nito binigyan ng pangalan ang pusa, pinakain niya din daw yun ng cat food, at iniwang mag-isa sa sala bago matulog. Tuwang-tuwa yung ibang mga bansa dahil iniisip nila na magiging katatawanan yung China kapag natalo na yung kandidato nilang si Andy. Sa Pakistan Conference Room naman ay chine-cheer nila si Andy na kumapit lang at kung mab-aigo daw ito ulit ay wala na silang chance na makakomeback. Napagdesisyonan ng isang higher-ups dito na magpadala ng secret message sa China, at sabihin na kakapihan sila ng Pakistan, kung saan sumunod agad ang isang tauhan dito. Sa sumunod na araw, pagkagising ni Andy ay nakakuha siya ng isang email. Sinabi sa email na kagabi ay kakaiba talaga yung pusa at napunit ang katawan nito. At may lumabas na isang babaeng halimaw kaya mag-ingat daw siya. Napakomento si Andy na pangalawang beses na reminder na iyon para sa pusa. Inisip ni Andy yung mga nakasulat sa reminder na merong babaeng halimaw sa loob ni Ugly Bastard at lumalabas lang iyon pag midnight. Sino naman daw kaya yung babaeng yon? Isang strange creature o kung ano. Pero kung kahit parte daw ng strange creature si Ugly Bastard ay wala yung magagawa sa kanya basta't patuloy niya lang lalabagin ang rules. Kung hindi niya daw ginawa iyo ay siguradong inatake siya noon at namatay na siya. Paglabas niya sa kwarto ay tinitigan niya si Ugly Bastard at inisip na parang wala naman itong abnormality. Tinignan niya naman yung CR kung saan nakita niya na malinis na ito, at wala na yung salitang, die, sa pader. Paano naman daw kaya malilinis ng ganun ni Ugly Bastard yung mga kalmo? Kakaiba daw talaga yon. Buti na lang daw ay hindi niya yun dinala sa kwarto niya dahil isa palang trap yung pause ang yon. Matapos iyon ay napagdesisyonan niyang mag-almusal muna at nagpakulo siya ng tubig. Napapakomento na naman yung mga manunood dahil kakainin ulit ni Andy yung noodles na para sa pusa. Sabi ng isang manunood na okay lang iyon dahil kinain naman na ni Andy yun once, kaya siguradong hindi na ito maapektuhan sa pangalawang beses. Napakomento naman yung ibang manunood na panuorin din nila yung ibang contestants, at napatanong sila kung bakit natutulog parent si Rekoa. Nagsimula na daw na mag-breakfast si Andy at maski yung contestant ng Pakistan na si Pasha ay gising na, habang itong si Rekoa ay tulog pa din. May napansin daw ba sila? Tanong ng isang manunood. Kinuha daw ni Pasha at Andy yung orasan at ginamit yun bilang alarm, at naglakad pa nga daw ang mga ito ng dala-dala yon. Tas yung mga hindi naman daw ginalaw iyon ay hindi maring gumagalaw hanggang ngayon. Ibig sabihin daw noon ay yung mga natutulog parent ay tumigil ang oras para sa kanila. Sa ghost story daw ay kapag hindi nila nagawang maalala yung time flow, ay maaari silang matrap doon, pero mararamdaman lang ng mga contestants na iyon ay isang gabi lang ang nakalipas. Ano naman daw yung gagawin ng mga contestants na iyon? Tanong ng isang manunood.
Ang ghost story daw ay tumatagal ng 7 days, at kapag sumobra ka sa duration ay mas magiging masahol pa ang parusa mo kesa sa elimination. Meron na daw nangyari ng kagaya nito Isang participant ng isang bansa ay sumobra sa challenge time, at dahil daw dun ay yung buong bansang iyon ay nakatanggap ng daan-daang ghost stories. Sa loob lamang daw ng isang gabi, yung malaking bansang iyon ay nawala ng parang bula. Ang land at countless citizens ay na-evaporate lahat. Nairita yung mga higher-ups sa Japan at sinabi na half-correct lang pala ang Rule 4. Dahil doon ay napagdesisyonan nilang ibigay yung huli nilang notification para magising sa tunog noon yung participant nila. Matapos iyon, yung Amerika, Japan, Korea, at iba pang bansa ay napilitang gamitin ang kanilang notification upang magising ang kani-kanilang participants. Gayunpaman, dahil sa pangyayari ay nagamit na ng mga bansang ito yung huli nilang notification para makatulong sa kanilang participant. Pero yung China at Pakistan ay meron pa ring tig-isang notify na hindi pa nagagamit. Ngayon, wala nang magagawa ang ibang bansa off-screen, at magiging manonood na lamang sila. Manalo o matalo ay nakadepende na yon sa ability ng kanilang participant. Yung ibang mga bansa daw ay pinagtatawanan lang silang China at Pakistan nung delikado ang lagay nila. Ngayon sila naman ang tatawa dahil baliktad na ang sitwasyon. Pagkagising ni John ay iritang-irita siya dahil nalamangan na naman siya ng contestant ng China. Dahil sa gigil ay napasigaw siya sa kanyang pwesto. Inaakala daw ba ni Andy na basura yung S-rank talent niya? Sige lang daw at magyabang ito pero pagsisisihan daw yun ni Andy soon. Sa sumunod na eksena, pinanood na ulit ng mga viewers si Andy, at nakikita nilang nagre-relax na ito matapos nitong mag-breakfast. Tila hindi daw ito nagmamadali habang ang iba ay nagsimula ng i-organize yung rules. Ipinakiya dito si Rikia na nire-review yung rules at kung ano yung mga errors at hindi errors sa mga ito. Napansin ito na may conflict sa Rule 5 at 9. Wala daw sinabi ang Rule 5 tungkol sa isang kapitbahay, ibig sabihin daw ba nun ay hindi pwedeng buksan yung pinto kung stranger ang kakatok, pero pwede yung buksan kung yung kapitbahay ang kumatok. Pero paano niya daw malalaman kung yung kakatok ay yung kapitbahay niya o isang stranger? Habang iniisip iyon ay nakarinig siya ng pagkatok sa pinto, kaya napamura siya at sinabi na hindi niya pa ngayon na figure out, at bigla na yung mangyayari. Kailangan niya daw itong i-analyze kung tama ba ito o hindi. Logically speaking, kung yung dalawang rules na yun ay may conflict, marahil daw na yung isa dun ay tama pero paano naman daw kung mali talaga yun? Habang hirap na hirap sa pag-figure out si Rikia sa kung ano yung gagawin niya doon, napapakomento yung mga manonood na nakakatawa ito at mukhang hindi nito alam yung gagawin niya. Narinig ng mga manonood na meron ding kumakatok sa pintuan ni Andy, kaya binaling nila ang atensyon nila dito. Sumigaw si Andy kung sino yung nasa pintuan, kung saan may sumagot na siya daw yung kapitbahay ni Andy. Sa isip ni Andy na mukhang mabait na tao naman yung nasa pinto. Pinaplano daw kaya ni Andy na buksan yung pinto? Paano daw nito malalaman kung kapitbahay talaga nito yung tao sa labas o hindi? Paano daw kung parte ng strange yung kapitbahay? Hindi daw ba ito ma-eliminate? Nagdasal ang mga ito na sana ay makapasa si Andy sa challenge na ito. At dyan nagtatapos ang video na ito. Kung gusto mong malaman ang susunod na mangyayari, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos.